Binawi ni Sabrina ang mahaba niyang buhok bago muling nag-pose at fierce na tumitig sa kamera. Ilang click pa ang narinig niya. Habang tumatama sa kanya mga liwanag na mula sa mga ilaw na sinet ng production, napangiti siya ng matamis. At ngumisi, maya-maya. Okay, nice job everyone. Pack up tayo at 10. Sigaw ng isang gay na isa sa mga crew doon. Bago nito inikot ang daliri at sumenyas. Agad naman lumapit ang PA niya. Inabot sa kanya ang tumbler na may straw. Thanks, Trish. I was so thirsty. Aniya habang sinusundan ng tingin ng mga tao na may kanya-kanya ng ginagawa para mag-ayos paalis. Miss Sab, nakailang tawag na po ang parents niyo. Kanina ko pa sinasabi na malilay tayo na uwi. Pero ang sabi nila, magpapadala sila ng tao para sunduin ka. Imbis na mainis, mahina siyang natawa at napailing. Bago ilahad ang kamay, agad namang inilagay ni Trish ang cellphone sa kanyang kamay. Kaya naman tinignan niya agad ang call history at mga messages. Don't worry about them, Trish. Para namang hindi ka pa nasasanay. Paano ba namang hindi magiging overprotective ang mga magulang? Nag-iisang anak lang siya ng mga ito. Kilalang kilala din ang pamilya nila sa buong business world. Marahil nga, mas sumigpit pa ang mga ito ngayong tumuntong na siya sa edad na 25. Bukod kasi sa nakuha niya na ang COO na posisyon sa kumpanya nila, may pinapatakbo rin siyang mga soul business at dumagdag pa itong mga nag-offer sa kanya ng modeling. Umidlip muna kayo, Miss Sab. Gigisingin ko na lang po kayo kung nasa mansyon na tayo. Ani Trish nang makasakay na sila sa SUV. Tumangulang siya dito bago isinandal ang ulo at tumitig sa kawalan. Hindi niya alam pero may mga pagkakataon na natitigilan siya kapag naaalala ang isang tao. Ni hindi ito kailanman naalis sa isip niya. Ni hindi niya na alam kung ano bang itsura nito ngayon. Kung kasing ganda pa rin ba ng mga mundo ang malumanay na mga mata nito. Kung kasing tamis ba rin ba ng hangin ang ngiti nito. Ay sir, gigisingin ko na lang po siya. Antok na antok pa si Sabrina. Siguro ay dahil na rin sa sunod-sunod na schedule niya, kaya hindi man lang siya makatulog na maayos. No need, she knows me. Plus, she looks so tired. Ako nang bahala. Gusto niya imulat ang mga mata, pero masyado nang mabigat ang mga yon. Sige po. Naramdaman na lang niya ang pag-angat niya sa hangin. Ang pagdampi ng mainit na bisig sa kanya, ang kuryenteng hindi niya alam kung saan ang galing. You still look so beautiful, Sab. I missed you. Kahit pa hindi niya maimulat ang mga mata, may kung anong pakiramdam siyang hindi may paliwanag dahil sa pinaghalong manly at cold na tono nito. Ngunit, hindi pamilyar ang boses na yon. Hindi niya alam, pero parang umaasa siya. Magulo pa ang buhok ni Sabrina at humihikab habang bumababa siya mula sa ikalawang palapag. Good morning, Iha. Nagmulat siya ng mata at agad hinanap ang pinagmula ng boses. Pero gano'n na lang ang pagkagulat niya nang magtagpo ang mga mata nila ng isang lalaking napakapamilyar na mga tingin. Ngunit hindi kagaya noon, ngayon ay tila hinihila siya nito, na parang hinihipnotismo siya para lumapit siya at mahulog. Long time no see, sabi. Natigilan siya, na tila ba tumigil din ang paggalaw ng bawat isa. Ngunit ang puso niya tila ayaw magpatalo. Kumakabog ito na napakalakas, na para bang nahiya pang ilagay sa sound system para marinig ng lahat. Iyan? Napakurap-kurap siya dahil sa sariling sinabi. Iyan! Hindi niya pinansin kung ilang baitang pa ang hagdan. At kailangan niyang pag-ingatan na hakbangan. Mabilis siyang tumakbo. At agad tinawid ang pagitan nila. Malakas niyang itinapon ang sarili sa bisig nito. Hindi naman siya nabigo. Maingat at mainit itong niyakap siya pabalik. Oh my gosh!
I miss you so much! Saan ka ba pumunta? Hindi niya pa rin to binibitawan. Baka mamaya panaginip niya lang to. I was studying. For a decade? Naiinis na tanong niya dito. Nang maputo lang yakapan nila, doon niya lang napansin na sobrang tangkad na nito. Matangkad siya. Ngunit ko ikukumpara dito, tila isa siyang batang nawawala. Mas matured na ang itsura nito. May nakakasindak na aura na para bang may kapangyarihan itong dinadala. Alright, I miss you too. Nito bago ginulong, magulo na nga niyang buhok. Ang liit mo pa rin, no? It's been a decade, pero para pa rin kayo mga bata. Let's have breakfast. Singit sa kanila ng ina ni Sabrina. Ito ang first breakfast mo ulit dito, Ian. Kaya naman naghanda ako ng paborito mo. Thanks, auntie. But you don't have to. Ikaw naman. It's okay. Come. Let's have breakfast. Habang nasa hapag, hindi pa rin matigil ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Pero umakto na lang siya ng normal. Hindi niya alam kung bakit tila hindi siya mapakali. Dahil kung nasa harap niya ngayon ng lalaki, ibig sabihin totoo na binuhat nga siya nito kagabi. By the way, Iha, yun na pag-usapan natin. Napag-isipan mo na ba? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, sumubo siyang muli ng pagkain at bahagyang tumingin sa lalaking nasa harap niya. Mom, kahit naman pag-isipan ko, pareho pa rin na magiging sagot ko. Hindi ako titigil sa pagmamodel. Besides, it can help me para mas makalala ako ng mga tao. Para mas makilala ang negosyo natin. Aniya, bagong umuya. Nakita naman niya ang pag-iling ng kanyang ama. You're supposed to be focusing on our business, honey. Plus hindi na ito basta-basta. Marami na nag-iinit na mata sa'yo. You're not just Sabrina Martinez. You are also one and only heiress of our big business, our family. Tama naman talaga ang kanyang mga magulang. Isa pa, nararamdaman niya rin na madalas sa mga mata nakatingin sa kanya. Inggit ang namumutawi sa mga yon. Then I'll just hire a bodyguard. You can trust anyone, Sabi. Just listen to your parents. Putol ni Ian sa balak niyang sabihin kaya napangisi naman siya. Tama si Ian. Pag-agree ng kanyang ama. Be my bodyguard, Ian. Di ba kaya mo naman yon, Ian Richards? Alam niyang gulat na gulat ang mga magulang niya. Maging ang lalaki ay nagulat din. Iha, he's your best friend. Tapos gagawin mo na siya bodyguard mo? Why not? And yung mga bata naman kami, sobrang close kami. And as you can see, kahit isang dekada na kami hindi nagkita, ganun pa rin naman ang bond namin. You trust him. He's a good guy. And big guy. I'm sure kayang-kaya niya ang protektahan. Right, Ian? Nakita niya ang paglalaro ng emosyon sa mga mata ng binata. Kaya nanatili siyang nakangiti para makumbinsi ito sa ganoong pamamaraan lang. Wala naman pong problema sa akin, auntie. Besides, hindi pa ako nakakabayad sa inyo. After all those years. Sagot nito, kaya mas lumawak ang ngiti niya. 4 na taong gulang pa lang siya noong kup-kupi ng mga magulang niya si Ian. Matalik kasing magkaibigan ng mga magulang nila. At sa kasamaang palad namatay ang mga magulang nito. Simula noon naging dikit na sila sa isa't isa. Kung nasan si Ian nandun din siya. Ito ang nagsilbing knight in shining armor niya noon sa elementary. Kaya naman, nang magpaalam ito na aalis at igagrab ang scholarship opportunity sa ibang lugar, labis-labis ang lungkot na naramdaman niya. Halos 1 buwan din siyang hindi kinausap ng mga magulang. Fine. Pero kung magpapasaway itong si Sabrina, huwag ka mahihiyang sabihin sa amin. Napanguso naman siya bago nagpatuloy sa pagkain. Iho, may matutuluyan ka na ba? Kung wala, dito ka na lang ulit. Ipapaayos ko ang kwarto mo. Napatingin naman siya sa ama. Dahil ang akala niya, tuluyan na naman itong nilamon ng binabasa. Wala pa, uncle. Thank you sa pag-alok. Hindi ko po yan tatanggihan. Ito ata ang unang beses na excited siyang pumasok sa kumpanya. Dahil nga maghapong nakabuntot sa kanya si Ian. Hindi niya maipaliwanag kung bakit.
Pero kahit napaka-professional ng binata, naramdaman niya pa rin ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Are you tired? Pupunta pa kasi ako sa shooting. Ani yan ang tuluyang makapasok sa SUV. Doon naghihintay ang PA niya na agad inabot ang towel sa kanya. Nope, it's my job. Besides, may experience na ako sa ganito. Agad nagtaas ang kilay niya. Naging bodyguard ka na rin ng babaeng model? Tinignan siya nito, kaya heto na naman ang kanyang puso. Parang masyadong sabik ito sa titig na lalaki nasa harap niya ngayon. No, I mean, may experience ako na mag-overtime as full-time bodyguard sa mga negosyanteng lalaki. Hindi niya alam pero nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Yun ang gusto niya. Ang nakaklaro agad ang namumuong katanungan sa isip niya. Nagpakawala siya ng satisfied ng ngiti bago isandal ang ulo sa headrest. Kukunin niya ang ilang minuto ng biyahe para makaidlip. Uy, sino naman yung kasama mo? Bagong recruit mo na model? Agad nalapit sa kanya ng bading na crew. Bago ito, nang aakit na tumingin sa pwesto ng binata. Tigilan mo siya ha, bodyguard ko yan, off limits. Mataray ngunit nagbibirong aniya. Ay taray, binakura na ni Miss Sabrina Martinez ang yummy niyang bodyguard. Pabiro niya na lang na inirapan to, bago lumapit na sa mga makeup artist na mag-aayos sa kanya. Gusto niya rin na matapos na ito agad, para naman makapagpahinga na siya ng mahaba-haba. Hi, Paps! Kusawa ka na sa kasungitan ni Miss Martinez. Ayos na magpalit ka ng career ha, tatanggapin ka namin dito ng buong buo. Narinig niya pang biro ng crew kay Ian. Napailing na lang siya habang tinititigan ang sarili sa salamin. Nahahagip din doon si Ian. Noon, ang akala niya simpleng crush lang ang tingin niya dito. Dahil nga pareho sila mga bata. At mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. Ngunit ang tuluyan nga ito mawala noon, ay aaminin niyang ni minsan, hindi ito nawala sa isip niya. Patuloy pa rin niyang iniisip kung ano na nga ba nag-iitsura nito. At ngayon, na binigyan siya ng pagkakataon, ano nga ba ang dapat niyang gawin? Baka kasi hanggang ngayon, kapatid pa rin ang turing nito sa kanya. Miss Sab, 10 minutes na lang. Paalala ng isa sa mga makeup artists habang inaayos ang curls na mahaba niyang buhok. Tumangulang siya. Ngunit hindi naalis ang mata niya sa refleksyon ng binata. Nag-ring ang cellphone niya. Nakita niyang nakakunot na agad ang noo ni Ian nang makuha rin ito ang text mula sa security team ng mansyon. Nang sabay nilang binasa ang mensahe na yon, agad na nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. We have a situation outside. Dapat na tayo umalis pagkatapos ng shoot. Mahinang sabi ni Ian ngunit halatang seryoso. Hindi na nagtanong pa si Sabrina. Ngunit napansin ng lahat ang biglaang pagbabago ng kanyang aura. Pagkatapos ng shoot, hindi na nag-aksaya ng oras ang binata. Mabilis siyang inalalayan nito palabas ng set, habang palihim ito nakabantay sa bawat sulok. Ramdam ni Sabrina ang tensyon sa bawat akbang nila. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kasiyahan. Muli silang magkasama katulad ng dati. Paglabas nila sa set, nakita nila agad na nakapark na black SUV. Binuksan ito ang pinto at inalalayan siya papasok. Pero bago pa siya makasakay, ay may sumipol na tunog ng gulong sa likod nila. Agad naman na iniharang ni Ian ang katawan nito sa kanya. Sabay mabilis na isinara ang pinto. Stay down. Mahigpit na utos nito bago naglakad pabalik sa direksyon ng paparating na kotse. Napatingin si Sabrina sa rearview mirror. 3 lalaki ang bumaba mula ng sasakyan, naka-black jacket at halatang armado. Kitang-kita niya kung paano napatigil ang lahat ng crew. Nagkatinginan ng mga cameramen. Habang ang mga makeup artist, pasimpleng nagkuble sa likod ng equipment cases. Boss Ian! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Nice to see you back in the city. Wala ka bang balak magpakilala sa mga kaibigan mo? Hindi na sumagot si Ian. Nakita naman niyang binunot ng isa sa mga lalaki ang baril nito. Agad siyang napasinghap. Pero mabilis na, sumugod ang binata at walang sabi-sabing tinadyakan ang kamay ng lalaki. Dahilan para tumilapon ang baril nito sa lupa. Kasunod noon,
Mabilis nitong pinagsusuntukan dalawa pang kasama nito. Inalayan nito ng binata ng uppercut, isang roundhouse kick. Mabilis at malinis ang galaw nito na para bang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Shit, Ian! Napatakip na bibig si Sabrina habang pinapanood ang bawat kilos ng binata. Hindi niya akalaing ganito ito kagaling. Masyadong mabilis, masyadong matalim, masyadong delikado ang galaw nito. Makalipas ng ilang minuto, umandusay na ang tatlong lalaki sa sementadong parking lot. Hawak ang kanya-kanyang nabaling braso at dugo ang muka. Mabilis na lumapit pabalik sa SUV si Ian. Mabilis itong binuksan ang pinto at muli siyang sinilip. Are you okay? Hindi ito nakatitig sa kanya. Abala pa rin ang mga mata nito sa paligid. Parang may hinahanap na kalaban na hindi pa lumalabas. Tumangulang siya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang pumasok si Ian at mabilis na pinaharurot ng sasakyan palayo. Habang binabaybay nila ang highway, hindi na napigilan ni Sabrina ang sarili. May posibilidad ba na may taong galit sa'yo? Sandaling tumahimik ang binata at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang bumalik ito nakita niya ang seryosong pagbabago sa mukha nito. It's complicated, Sabi, but trust me, I won't let anyone touch you. Not while I'm here. Napalunok siya at muling nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Muli niyang sinulyapan si Ian, pero nanatili itong nakatingin sa kalsada, parang may iniisip na malalim. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng ilang security personnel. Mabilis bumaba si Ian at binuksan ang pinto para sa kanya. Let's get you inside. I'll handle the rest. Hindi na siya nagreklamo. Sumunod na lang siya, habang nakatayo ang ilang gwardya sa harap ng kanilang gate. Tila nagdududa kung sino ang dapat papasukin at kung sino ang dapat pagbawalan. Pagdating nila sa main door, agad silang sinalubong ng kanyang ina. What happened? Why are you so back early? Tanong nito habang nililingon ng mga bantay sa labas. We had a situation. Mabilis na sagot ni Ian. I will handle the security briefing later. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina, pero halata ang pag-aalala sa mukha nito. Muli nitong tinignan si Ian bago bumalik ang tingin sa kanya. Iha, sigurado ka bang ayos ka lang? Tumango siya. Pilit na ngumiti para hindi mag-alala ang ina. Pero habang umaakyat siya sa hagdan, papunta sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang bumalik ang eksena kanina. Ang mga kamao ni Ian na sumuntok sa mukha ng mga lalaki. Ang mabilis na kilos nito. Ang matalim na tingin na parang kayang tumagos sa kaluluwa ng sino mang tumingin dito. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad na napasandal siya sa likod ng pinto. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pero hindi niya alam kung dahil ba yun sa kaba o sa takot na nararamdaman niya magmula pa kanina. Pero higit pa doon, may kakaibang pakiramdam siyang nagsisimula at namumuo sa kanyang puso. Iba ang tibok ng puso niya sa tuwing kasama niya si Ian. Iba ang init ng kanyang pisngi kapag tumititig ito sa kanya. Muli niyang pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga si Ian. Kung sino na ito ngayon. Hindi pa rin makatulog si Sabrina. Nakahiga na siya sa malambot na kama. Pero paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na eksena kanina. Muli niyang nakita kung paano bumagsak ang tatlong lalaki sa kamay ni Ian. Binuksan niya ang cellphone at mabilis na nag-research tungkol sa mga self-defense classes. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang ganoong klaseng fighting style sa mga resultang lumabas. Para bang may special training si Ian na hindi basta-basta tinuturo sa ordinaryong tao. Napabuntong hininga siya at binaba ang cellphone sa gilid ng kama. Tumingin siya sa kisame habang dinadama ang malamig na simoy ng aircon. Alam niyang kailangan niyang malaman ng totoo tungkol kay Ian. Pero paano? Kinabukasan, nagdesisyon siyang agahan ang pagbangon para harapin ang binata. Lumabas siya ng silid at bumaba sa malaking hagdan ng mansyon. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang tunog ng kutsarita na tumatama sa mga tasa mula sa dining area.
Pagdating niya sa hapagkainan, nakita niya si Ian. Nakaupo ito sa gilid ng mesa. May iniinom ito na kape habang nagbabasa ng isang makapal na dokumento. Halatang seryoso ito at hindi man lang napansin ang presensya niya. Good morning. Bati niya habang nakaupo sa harap nito. Agad nitong inayos ang mga dokumento at tumingin sa kanya. Morning. Nagising ka na maaga. Napansin niya ang bahagyang pagdilim ng mga mata nito na para bang may tinatago. Pilit niya ipinapakita ang ngiti niya habang kinukuha ang tasa ng kape na nasa harapan niya. Hindi rin ako nakatulog kagabi. Ani niya habang tinataktak ang asukal sa tasa. Laging bumabalik sa isip ko yung nangyari kahapon. Tinignan siya nito na seryoso ang muka. Huwag mong masyadong isipin yun. Akong bahala. Huwag mo akong gawing bata, Ian. Sagot niya bago ilagay ang kutsarita sa tasa at marahang hinalo ang kape. I'm not a kid anymore. Gusto ko malaman ang totoo. Muling bumigat ang tingin ng binata, pero hindi ito nagsalita. Ininom nito ang natitirang kape bago bumuntong hininga. Alam niyang sinabi nito na may experience ito sa pagiging bodyguard. Ngunit, sa lahat ng mga naging tauhan ng kanyang ama, walang-wala kumpara dito. Ian, ba't ang bilis mong kumilos? Parang sanay na sanay ka sa ganong sitwasyon. Diretsahan niyang tanong. Sandaling napatahimik ang binata. Parang pinag-iisipan nito kung dapat mang sabihin sa kanya ang katotohanan o hindi. Pero bago pa ito makasagot, biglang tumunog ang cellphone. Nagulat siya na makita ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Mabilis niyang sinagot yun habang tumatayo mula sa mesa. Hello, Dad? Sabi, are you okay? May mga kakaibang galaw ang mga investors natin sa Middle East. Ayoko sana sabihin. Pero nagkaroon ng ilang pagbabanta mula sa mga grupong galit sa negosyo natin. Napatigil siya. Hindi alam ko anong isasagot. Napatingin siya kay Ian na ngayon nakakunot ang noo habang hinihintay ang kasunod ng sasabihin niya. Ano ibig mong sabihin, Dad? Mag-ingat ka. Hindi ko alam kung sino makakalaban natin. Pero sigurado akong konektado ito sa mga nangyari kahapon. Pinapasugod ko ng ilang tauhan sa mansyon para palakasin ng seguridad. I want you safe, Iha. Pagkababa niya ng tawag, nakita niyang tumayo si Ian mula sa upuan nito at mabilis siyang nilapitan. What happened? Tanong nito habang hinahawakan siya sa balikat. May mga pagbabanta raw mula sa mga kalaban ng negosyo ng pamilya namin. Sinabi ni Dad na mag-iingat ako. Agad na nagdilim ang mukha nito. Dapat tayong lumipat ng lokasyon. Mas delikado kung mananatili tayo dito. Pero paano yung mga magulang ko? I can handle that. Kakausapin ko ang security team. Mabilis nitong sagot bago naglakad patungo sa main door ng mansyon. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan habang pinapanood si Ian na abalang nakikipag-usap sa ilang gwardya. Muli niyang naalala ang tanong sa isipan niya. Sino nga ba talaga si Ian? Ano ang ginagawa nito sa loob ng 10 taon na nawala ito? At bakit parang sanay na sanay ito sa ganitong klase ng sitwasyon? Ilang minuto pa ang lumipas bago bumalik ang binata sa dining area. Nakapag-usap na ako sa security. Magdadagdag sila ng tao at magpapalakas ng perimeter defense. Tumango na lang siya habang iniisip ang narinig mula sa kanyang ama. May kailangan akong gawin. Sabi ni Ian habang sinusukpit ang baril sa likod ng sinturon. Pero huwag ka mag-alala. I won't let anything happen to you. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na itong tumalikod at lumabas ng mansyon. Naiwan siya nakatayo sa gilid ng mesa. Hindi alam kung matatakot o mapapanatag sa mga sinabi nito. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon siyang magpahinga sa veranda ng kanyang silid. Dumadampi ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang muka, habang iniisip ang mga nangyari sa nagdaang araw. Bigla siyang napalingon nang makarinig siya ng yabag mula sa garden. Nakita niya si Ian na abala sa pakikipag-usap sa isang lalaki na nakasuot ng black tactical gear. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kabang gumapang sa puso niya. Napansin niyang binigyan ng binata ang lalaki ng isang maliit na USB drive.
Nagulat siya dahil doon. Bakit may tinatago si Ian na tila hindi niya alam? Mabilis siyang bumalik sa loob ng silid. Huminga ng malalim at sinubukang kalmahin ang sarili. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang tanong sa isip niya. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Ian? Alam niyang hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan kahit masaktan pa siya. Habang nakatitig siya sa kisame ng kanyang silid, may narinig siyang mahina ngunit larong boses mula sa earphones na iniwan ni Ian sa gilid ng pinto. Target is in position. Prepare for extraction. Nanlaki ang mata niya, mabilis siyang bumalik sa veranda pero wala na si Ian at ang lalaking kausap nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan niya. Hindi na ito basta simpleng pagkakaibigan. May mas malalim na sikreto si Ian at kailangan niyang malaman yun bago mahuli ang lahat. Lumakas ang tunog ng hakbang ni Sabrina habang nagmamadali siyang pumasok sa kanyang opisina. Nasa labas pa lang siya ng building, ramdam niya na ang tensyon ng mga empleyado. Mabilis niyang binuksan ang pinto at agad sumalubong sa kanya si Trish. Bitbit ang isang folder. Miss Sab, kailangan niyo po makita to. Sabi ni Trish habang inaabot ang mga dokumento. Agad niyang binuksan ang folder at natigilan siya na makita mga confidential na documents na tila may kinalaman sa proyekto ng kumpanya. Pero ang mas kinagulat niya ay ang pangalan ng isa sa mga business partners niya na naka-highlight doon. Bakit nandito ang pangalan ni Mr. Santiago? Tanong niya, habang pinupunit ang bawat pahina ng dokumento gamit ang kanyang mga mata. May mga transaction siyang ginawa na hindi authorized at based sa mga nakuha kong information, siya rin ang may kinalaman sa mga security breaches na nangyari nitong nakaraang buwan. Natigilan si Sabrina. Kilala niya si Mr. Santiago bilang isang matalik na kaibigan ng kanyang pamilya. Mula pagkabata, itinuring niya na ito bilang isang pangalawang ama. Paano niya magagawang traidorin ang kumpanya na itinuring din itong tahanan? Are you sure about this? Muling tanong niya habang nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa folder. Tumango si Trish. I checked it thrice, Miss Sab. Hindi ito simpleng pagkakamali. Napabuntong hininga siya. Alam niyang kailangan niyang kumprontahin si Mr. Santiago. Ngunit kailangan din niyang humingi ng tulong kay Ian. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ito. Ngunit diretsong voicemail ang sumagot. Damn it, Ian, nasan ka na ba? Inis niyang bulong sa sarili bago bumalik ang kanyang atensyon kay Trish. Keep this between us. Huwag kang magsasalita sa kahit kanino, okay? Opo, Miss Sab. Mabilis siyang naglakad palabas sa opisina. Dumiretso sa elevator at pinindot ang button patungong basement. Kailangan niya makausap si Ian bago pa lumala ang sitwasyon. Pagdating ni Sabrina sa basement parking, napansin niyang walang tao ron. Napakunot ang noo niya. Karaniwan maraming security personnel dito. Ngunit ngayong gabi tahimik ang buong lugar. Agad niyang sinara ang kanyang kotse. Tumingin sa paligid. Ramdam niya ang malamig na hangin at tila. Nagbabadya ng panganib. Bigla niyang naalala ang mga dokumentong nakuha ni Trish. Kung totoo ang lahat ng iyon, maaaring may nagmamanman sa kanya. Nang bigla niyang marinig ang yabag na ilang lalaki sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at nakita ang 3 armadong lalaki na unti-unting lumalapit sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Pilit na pinipigilan ng takot sa kanyang boses. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Sa halip, unti-unti silang lumapit. At isa sa kanila, naglabas ng baril. Agad naman siyang tumakbo. Ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niya ang malakas na pagtama ng baril sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa sahig. Humihingal, nang hihina. Habang nakahandusay siya sa malamig na simento, narinig niya ang yabag ng 3 lalaki na lumalapit pa sa kanya. Tinignan niya ang paligid. Pilit hinahanap si Ian o kahit sino na maaaring tumulong sa kanya, ngunit wala. Mag-isa siyang nalagay sa ganong sitwasyon. At bago siya mawala ng malay, narinig niya ang malakas na boses ng isang lalaking lumalapit. Well, Sabrina. Hindi mo man lang ba ako i-welcome? Pilit niya iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya
Ang pamilyar na mukha ni Mr. Santiago. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanyang nagdurugong katawan. Bakit? Bakit mo to ginawa? Paos at nanghihina niyang tanong habang sinisika pa ring huminga. Lumuhod si Mr. Santiago sa harap niya. Itinukod ang baril sa kanyang ulo. Dahil hindi mo pa rin alam ang tunay na mundo, Sabrina. At ngayong alam mo na ang katotohanan, hindi na kita pwedeng pabayaan pa. Muling dumilim ang paligid ni Sabrina, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento. Sa kanyang huling malay, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan, at yun ay pangalan ni Ian. Maingay ang lobby ng hotel nang dumating sina Sabrina at Ian mula sa matagumpay na business dinner. Tumatawag si Trish sa kanya, kaya sandali siyang humiwalay kay Ian bago sumagot. Ngunit ilang sandali lang, naramdaman niyang may humawak sa kanyang katawan. Sabrina. Narinig niya isang pamilyar na boses. Ngunit hindi niya na kayang idilat pa ang mga mata. Sabrina, wake up, I'm here. At pagkalipas ng ilang araw, nagising si Sabrina sa ospital, kung saan nakita niya si Ian na nasa kanyang tabi. Are you okay? Yes, I am. You need to rest, Sabrina. What happened? Wala na ako maalala. Nabaril ka. But the doctor said you're safe. Mahigpit na hinawakan ni Ian ang kanyang kamay, na tila ba nagdarasal ito. Kitang-kita sa mukha nito ang guilt. Ba't ganyan ang mukha mo? It's all my fault. No, it's not. It's mine. Kasalanan ko. Wala kang kasalanan, Sabrina. Shh, let's stop this. Wala nang panahon para magsisihan pa. Let's just move forward. Kailangan natin mag-isip ng plano. We have to do this. I have to do it. At yun nga ang ginawa nila. Maingay ang lobby ng hotel nang dumating sina Sabrina at Ian mula sa matagumpay na business dinner. Tumatawag si Trish sa kanya, kaya sandali siyang humiwalay kay Ian bago sumagot. Yes, Trish. Sagot niya habang naglalakad papunta sa lobby lounge para makahanap ng mas tahimik na lugar. Miss Sab, naipadala ko na po yung report sa email niyo. Pakicheck na lang po pagdating niyo sa room niyo. Sabi ng kanyang PA. Ang boses nito ay tila nabawasan ng tensyon mula kanina. Okay, thanks Trish. Ingat ka pa uwi. Pagkatapos ng tawag, muli siyang bumalik sa hallway patungo sa kanilang suite. Ngunit napahinto siya na makita si Ian na nakatayo sa may gilid ng hallway. May kausap sa cellphone habang nakasandal sa pader. Hindi niya intensyon na makinig. Ngunit hindi niya napigilang makuha ang ilang piraso ng usapan. Sa binata, hindi pwedeng gamitin si Sabrina bilang pain. Alam ko ang utos, pero hindi ko kayang gawin yan. Alam niyo naman kung gaano siya kaimportante sa akin. Malamig at matalim ang tono ng boses nito. Ibang-iba sa kalmadong Ian na kilala niya. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Sinong kausap nito? Ba't kailangan siyang gawing pain? I already said no. Huwag niyo nang subukang pilitin ako. Dagdag ng lalaki kasabay ng pagdiin ng kanyang palad sa pader. Napaatras siya habang pilit nagtatago sa likod ng malaking vase na nasa hallway. Ngunit kahit gaano niya gustong lumayo, hindi niya kayang iwan ang eksenang yon. Para siya na-paralyze sa takot at pagtataka. Hindi niya may paliwanag pero sa bawat salita ni Ian parang may kumukurot sa puso niya. Sino na ba talaga si Ian? At bakit tila ba mas marami pa itong lihim kaysa sa kanyang inaakala? Naramdaman ni Sabrina ang pag-init ng kanyang pisngi habang patuloy na nakikinig. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Takot? Galit? O pagtataka? Bakit hindi niya nalaman ang lahat ng ito? Bigla namang lumingon sa direksyon niya si Ian. Ang mga mata nito ay parang may pulang laser na naghahanap ng kalaban. Napaatras siya, ngunit huli na. Sab. Malamig ang tono nito.
habang unti-unting naglalakad palapit sa kanya at napalunok si Sabrina. Nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Ian, I'm sorry. I didn't mean to eavesdrop. Mahinang bulong niya. Pinipilit ang kanyang tuhod na huwag manginig. Huminto ang binata sa harap niya, masyadong malapit. Tila nakakapaso ang presensya nito. Anong narinig mo? Tanong nito. Ang mga matay nakadirekta ang titig sa kanya. Para bang sinusuri ang bawat galaw ng kanyang muka. I just heard you talking about me. About using me as a bait. Nakita niyang kumunot ang noo ni Ian. Ang panga nito, bahagyang umangat, tanda ng tensyon. Sabrina, hindi ko gustong malaman mo to sa ganitong paraan. Bakit? Ano ba ibig sabihin nito lahat, Ian? Sino ka na ba talaga? Nanginginig ang boses niya, habang pilit niyang hinaharap ang lalaki. Hinahanap ang dating personalidad ng kaibigan. Sabrina, you need to trust me. I'm doing this to protect you. Protect me? From what, Ian? At bakit? Sinusubukan nila akong gamitin bilang paen. Sandaling natahimik ang binata bago siya muling tumitig sa mga mata nito. Because you're important to me, Sab, and they know it. You're the one that keeps me as a human. Because of you, I'm still the Ian you met before. Napahinga ng malalim ang dalaga. Ramdam ang bigat ng mga salita nito. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Galit, pagtataka o takot. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi na siya muli magtitiwala ng basta-basta. Muli siyang umatras. Pilit na tinatago ang luha na gustong kumawala mula sa kanyang mga mata. Huwag mo akong gawing dahilan ng lahat ng tuiyan. Huwag mo naman akong gawing excuse para sa mga lihim na tinatago mo. At pagkatapos na ilang segundong katahimikan, tumalikod si Sabrina at mabilis na naglakad papunta sa kanyang suite. Hindi siya lumingon. Hindi na siya nagbigay ng pagkakataon kay Ian na muling magpaliwanag. Dahil sa puntong yun, nagdesisyon siyang protektahan ang sarili niya, kahit pa masaktan siya. Maingay ang ballroom ng 5-star hotel kung saan ginaganap ang business gala. Nagniningning ang mga chandelier sa kisame. Habang nag-uusap ang mga kilalang negosyante at mga VIP mula sa iba't ibang industriya. Nakasuot si Sabrina ng pulang gown na bumagay sa kanyang porselanang balat. Habang nakatayo si Ian sa gilid niya, alerto ang bawat kilos. Miss Martinez, congratulations sa bagong partnership ninyo. This will surely expand your business empire. Anang isa sa mga senior executive, nakausap niya. Thank you, Mr. Cheng. Umaasa ako na magiging matagumpay ang collaboration natin. Sagot niya bagong umiti ng formal. Naramdaman niya ang malamig na baso ng champagne sa kanyang kamay. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at malalim na usapan, hindi niya maiwasang sumulyap kay Ian. Kanina niya pa napapansin ang pagiging tahimik nito. Mas alerto kesa dati. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ian. Isang tawag na agad nitong sinagot. Lumingon saglit sa kanya bago bahagyang lumayo upang marinig ang nagsasalita sa kabilang linya. Yes. Maikli nitong sagot habang nililibot ang tingin sa paligid. May mga armadong tao sa paligid. We need to leave now. Mahinang sabi nito. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa boses. Napatigil siya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Nagsigawan ng mga bisita, nagtakbuhan ng ilan, habang ang iba naman nagkubli sa ilalim ng mga mesa. Mabilis siyang hinatak ni Ian, tinulak papunta sa likod ng velvet curtains sa gilid ng entablado. Stay low and follow me. Utos nito. Malamig ang mga mata habang kinakaladkad siya papunta sa emergency exit. Ano nangyayari? I'll explain later. For now, trust me. Sagot nito bago mabilis naglabas ng baril mula sa nakatagong holster sa bewang nito. Bago pa man siya makapagtanong, biglang sumulpot ang 3 armadong lalaki mula sa kabilang hallway. Mabilis ang kilos ni Ian. Walang pagdadalawang isip na binaril ang unang kalaban sa balikat. Dahilan?
para bumagsak ito sa marmol na sahig. Mabilis nitong sinipa ang pangalawa sa panga at ang pangatlo'y napaatras matapos madisarmahan ng isang mabilis na galaw. Napatakip ng bibig ang dalaga habang pinapanood ang walang awang pagkilos ni Ian. "Run!" Sigaw ng binata habang patuloy na pinapaputukan ng mga lalaking patuloy na dumarating mula sa magkabilang hallway. Tumakbo si Sabrina, ngunit bago pa man siya makalayo, isang armadong lalaki ang sumulpot sa kanyang likuran. Napasigaw siya, ngunit agad itong sinugod ni Ian. Mabilis na sinakal ni Ian ang lalaki mula sa likuran. Kasunod ng isang malakas na suntok sa tagiliran na nagpabagsak dito. Napapikit ang dalaga nang makarinig ng sunod-sunod na putok. Ngunit naimulat ang mga mata. Nakitang wala na nakatayo maliban kay Ian. Nakaluhod na ang mga kalaban sa paligid nila. Hawak ang kani-kanilang sugatang katawan. Hingal na hingal si Ian nang tumayo ito sa gitna ng mga natumba. "Ian, ano nangyayari? Ba't may mga taong gusto kong patayin?" "Not now, Sab. Just keep moving." Sagot nito habang mabilis silang tumatakbo pababa ng hagdanan. Nang makalabas sila sa madilim na alleyway, sa likod ng hotel, agad siya nitong tinulak papasok sa waiting SUV. Mabilis tong sumakay sa driver's seat at pinaharurot ang sasakyan, palabas na makipot na eskinita. Ilang minuto silang tahimik. Tanging malalakas na kabog ng puso ng dalaga ang naririnig niya. Nang hindi na siya makapagpigil, muling bumulalas ang kanyang tanong. "Ian, ano nangyari? Sino ka ba talaga? At paano mo nagawang patumbahin yung mga armadong lalaki na parang wala lang?" Matalim na tinignan siya ni Ian sa rearview mirror. Sandali itong natahimik bago muling tumingin sa daan. "Sab, please, not now. Just trust me." Pero sa puntong yun, hindi niya na kayang tumahimik. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Sino ba talaga si Ian Richards? At bakit parang mas marami itong lihim? Nang huminto ang SUV sa tapat ng kanilang mansyon, hindi siya agad bumaba. Tinitigan niya si Ian. Pilit hinahanap ang dating kababatang kilala niya. "Ian, sabihin mo sa akin ang totoo." Hindi siya nito tinignan. Sa halip, pinikit nito ang mga mata bago marahang huminga. Para bang iniipon nito ang lakas ng loob na kailangan para sabihin ang katotohanan. Ngunit sa huli, tumalikod lang ito at tahimik na bumaba na ang sasakyan. Habang pinagmamasdan ng papalayong binata, napagtanto niya na hindi siya makakatakas sa delikadong mundo ng binatang minsan naging kanyang matalik na kaibigan. At sa gabing yun, habang nakatitig sa madilim na kalangitan, tahimik na nanumpa si Ian sa sarili. Hinding-hindi niya hahayaang may makasakit kay Sabrina, kahit na ang buong mundo, kailangan niyang kalabanin. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Tahimik ang buong mansyon, ngunit hindi mapakali si Sabrina habang nakaupo sa gilid ng kanyang ama. Mula nang mangyari ang ambush sa business gala, hindi na siya natahimik. Maraming tanong ang umiikot sa isip niya at si Ian ang sentro ng lahat ng yon. Mula sa bintana ng kanyang silid, natanaw niya ang anino ni Ian na dahan-dahang naglalakad palabas ng mansyon. Nakasuot na itim na jacket at combat boots, halatang hindi ordinaryong pag-alis lang. Mabilis niyang kinuha ang kanyang jacket at nagmamadaling pumaba ng sasakyan. Ayaw niyang magpadala sa kaba, ngunit alam niya may tinatago si Ian at kailangan niyang malaman yun. Sumilip siya sa gilid ng malaking hallway at natanaw ang pagkabukas ni Ian ng pinto ng garahe. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang kumapit sa anino ng mga halaman at sinundan to sa dilim. Nakita niyang pumasok si Ian sa kanyang itim na SUV. Agad nitong pinaandar ang makina at dahan-dahang lumabas ng bakuran. Mabilis siyang sumakay sa isa pang kotse. Tahimik na sinundan ng binata. Sinusundan ang mga ilaw ng SUV nito habang nagmamaniobra sa madilim na kalsada. Matagal sila nagmaneho sa madilim na highway hanggang sa marating nila ang isang abandonadong warehouse malapit sa port. Tumigil ang SUV-ng sinasakyan ni Ian sa harap ng isang kalawang inabakal na gate. "Alright people, ano update?" Narinig niyang tanong ni Ian habang palihim siyang nagtatago sa likod ng mga kahon sa gilid ng warehouse. "May movement sa kabilang distrito. Mukhang may bagong grupo na gusto makailam sa teritoryo natin." Sagot ng isa sa mga kalalakihan.
habang sumindi ang pulang ilaw mula sa loob ng warehouse. Hindi niya mapigilang magtaka. Anong ginagawa ni Ian dito? Bakit ito nakikipag-usap sa mga armadong lalaki na tila miyembro ng isang underground syndicate? Muling nagsalita si Ian sa maseryosong boses. Sabihin mo sa boss niya, ayoko madamay si Sabrina sa kahit anong gulo. Siguraduhin yung malinis ang galaw niyo. Nagulat siya sa narinig. Ang pangalan niya na naman? Bakit siya nadadamay sa usapang to? Habang sinusubukan niya lumapit pa, nadikit ang siko niya sa isang metal railing. Isang maliit na alarm ang napindot niya. Dahilan para biglang umilaw ang buong paligid. Tumunog ang malakas na sirena. Nagdulot ng kaguluhan sa loob ng warehouse. Mabilis na bumunot ng baril ang mga kalalakihan. Nagtatakbuhan sa gilid at sumilip sa mga madidilim na sulok. Shit! Mura ng binata habang mabilis na tumingin sa paligid. Agad siyang nakita nito na balisa. At nagtatago sa likod ng mga kahon. At nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad itong sumugod papunta sa kanya. Sabrina, ano ginagawa mo dito? Galit na galit nitong bulong. Habang hinawakan siya sa braso at hinila papalabas ng warehouse. Sumunod ka sa akin. Dalian mo! Hindi na siya nakapagtanong. Mabilis na hinatak ni Ian ang kamay niya, papunta sa likod ng warehouse. Patuloy pa rin sa pag-alarm ang paligid, habang ang mga kalalakihan nagkakalituhan at naghahanda sa posibleng pag-atake. Paglabas nila sa likuran, minuksan ni Ian ang isang secret exit. Pinilit itong pumasok sa makipot na hallway na puno ng lumang bakal at kalawangin na barel. Bakit mo ko sinusundan? Gusto mo ba mapahamak? Hindi ko alam. Gusto ko lang naman malaman na totoo eh. Ano ba talagang ginagawa mo? Sagot niya habang habol ang hininga. Na makarating sila sa itaas ng gusali. Mabilis siyang pinasandal ni Ian sa pader. Pinigilan ng kanyang paggalaw gamit ang malalakas itong bisig. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Na para ba nag-aalangan pa rin kung sasabihin ba ang katotohanan o hindi. Ian, sino ka ba talaga? Muling tumingin ang binato sa paligid at marahang huminga. I'm not just a simple bodyguard, Sabrina. I'm a government agent. And I have a mission here. At isa ka sa mga dahilan kung ba't ako bumalik. Agent? Ano? Ba't di mo sinabi sa akin? Anong mission yan? Bakit mo ako pinaglilihiman ng ganito? Muling napalunok si Ian. Pero bago pa man ito nakasagot, biglang narinig nila ang yabag ng armadong lalaki mula sa likuran. Mabilis na hinatak siya ni Ian papunta sa kabilang rooftop. Tumalon sila sa kabilang gusali ng walang pagdadalawang isip. Pagbagsak nila sa matigas na semento ng rooftop, muling hinatak ni Ian ang kamay niya at mabilis silang tumakbo papalayo. Sabrina, kailangan nating umalis dito. I will explain everything but not here. At habang hinahabol sila ng mga lalaking armado, isang bagay ang tumatak sa isip ni Sabrina. Hindi na siya kailanman magiging ligtas sa mundo ng binatang. Dati kanyang kapayapaan. Nakatitig siya sa likod ni Ian, habang mabilis nilang tinatahak ang madilim na alley. Humahabol sa kanila ang anino ng kanilang bawat akbang. Government agent, secret mission, lihim, panganib. Bakit hindi niya yun naramdaman noon? Bakit nagawang itago ni Ian ang ganong kalaking bagay mula sa kanya? At paglabas nila sa dulo ng iskinita, agad siyang hinila ni Ian papunta sa isang abandoned na gusali. Mabilis itong naglock ng pinto at tumingin sa paligid. Siniguradong wala nakasunod sa kanila bago siya hinarap. Bakit ka ba talaga sumunod? Gusto mo ba mamatay? Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang sa mukha ni Ian ang babae. Bakit di mo sinabi? Bakit mo ako pinaniwala na isa ka lang ordinaryong bodyguard? Bakit mo ako pinaniwala na ikaw pa rin yung best friend ko? Yung lalaki nang iwan sa akin sa loob ng 10 taon. Para protektahan ka? Saad ng lalaki. Napapikit sandali. Tila ba nahihirapang magpaliwanag? Ayoko madamay ka sa gulo ng mundo ko. Ayoko mapahamak ka dahil sa akin. Protektahan! Natatawang sagot niya. Kahit paramdam niya ang pagkirot ng kanyang puso. Iyan! Iniwan mo ako noon. Pinili mo ang mundong to, pinili mong iwan ako ng walang paalam, tas ngayon,
Aasta kang, basta na lang kita bibitawan? Hindi nakasagot si Ian. Tumalikod ito, iniiwas ang tingin, habang mahigpit na nakapikit ang mga mata. Sabrina, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi mo alam kung gaano kadilim ang mundo ko ngayon. Huwag mo na akong pilitin. Niyakap niya ang sarili. Pilit na pinipigilan ng luhang gustong kumawala. Hindi niya alam kung galit ba siya o nasasaktan. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya kayang iwan si Ian. Ian, kahit gaano pa kadilim ang mundo mo ngayon, hindi ako natatakot, hindi kita iiwan. Muling hinarap siya ng lalaki. Bakas sa mukha nito ang matinding emosyon ng pagkalito. Sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Umakbang to papalapit at halos magkadikit na ang kanilang katawan. Sabrina, please. Huwag mo na akong pahirapan. Ayoko masaktan ka. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Ayoko mamatay ka. Pero nandito na ako. Hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Kahit gaano pa kadilim yung mundo sinasabi mo, kahit gaano pa kapanganib, pipiliin pa din kita. Napakurap si Ian. Halatang nagulat sa kanyang sinasabi. Sabi. Bulong nito. Ngunit sapat na para maramdaman niya ang bigat ng damdamin nito. Bakit? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Tila nilalabanan ni Ian ang sariling damdamin. Ilang segundo silang nanatiling tahimik. Sabrina, mahal kita. Sa wakas sabi nito, bumigay na rin si Ian. Pero hindi pwede. Masisira ang buhay mo. Kung pipilitin mong manatili sa tabi ko, hindi ko kaya makita ka nasasaktan. Hindi niya napigilan ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Matagal niyang iningatan ang damdamin ito para kay Ian. Matagal niya itinago ang pagmamahal niya para dito. Sinubukan niyang kalimutan noon pero ngayon. Bumabalik ang damdaming minsan niyang sinubukang itago at ibaon. At ngayon wala siyang balak pigilan ang nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi ko kailangan ng proteksyon, Ian. Ikaw ang kailangan ko. Huwag mo naman ako itulak palayo. Napabuntong hininga ang lalaki, bago marahang inilapit ang noo sa kanya. At marahang pinikit ang mga mata. Tawarin mo ako, sabi. Pero kailangan kitang protektahan, kahit pamasaktan kita. Mahinang bulong nito, bago siya marahang inilayo, at humakbang papalayo ng tuluyan. No! Ian! Tinangka niya itong habulin. Ngunit mabilis ang kilos nito at lumabas ng gusali. Iniwan siya nag-iisa sa madilim na sulok ng abandonadong warehouse. Habang pinapakinggan niya ang yabag ng binata papalayo, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Parang sinasaksak ng milyong aspile ang kanyang puso. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Sabrina na malalim ang sugat na nasa puso niya ngayon. Samantala, humigpit ang hawak ni Ian sa manibela habang humaharurot ang SUV sa madilim na kalsada. Nanginginig ang panga niya habang nagva-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Alam niyang dapat nag-iingat siya, pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya lang ngayon ay si Sabrina. Huwag mong sagutin, Ian. Huwag. Bulong niya sa sarili. Ngunit muli na namang nag-vibrate ang telepono. Isang tawag mula sa kanyang superior. Isang paalala na binaliwala niya na lahat ng utos. Na tuluyan na siyang bumaliktad sa misyon. Napahagat-labi siya. Habang iniisip ang huling salita ng handler. Stand down, Ian. Hindi siya ang priority mo. You have to think about the mission. Mission. Paano niya yun magagawa? Kung buhay ng kaisa-isang babaeng minahal niya ang nakataya. Mabilis niyang inikot ang manibela nang marating niya ang kanto ng isang abandonadong warehouse. Ang huling lokasyon na natanggap niya mula sa isang encrypted text. Alam niyang patibong ito. Alam niyang naghihintay na ang mga tauhan ng mastermind sa loob. Pero hindi na siya umatras. Pagtigil na SUV, mabilis siyang bumaba at kinuha ang baril mula sa compartment. Mabilis niyang sinuri ang paligid. Sinuri ang bawat sulok ng madilim na bakuran. Focus, Ian. Aniya sa sarili. Habang mabilis na tumakbo papunta sa pinto ng warehouse. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinadyakan ng bakal na pinto. Tumama yun sa pader. At gumawa ng malakas na kalabog. Ina, sino yan?
Sigaw ng isa sa mga armadong lalaki sa loob. Agad na pinuntirya ang baril at tinuro sa kanyang direksyon. At walang sinayang na segundo si Ian. Mabilis niyang pinaputukan ng lalaki. Tinamaan nito sa balikat at tumilapon ang baril nito sa sahig. Bago pa man makabangon ng isang lalaki, sumugod siya at sinuntok ito. Nawalan to ng malay sa lakas ng pagkakasuntok niya. Huminga siya ng malalim, nilabanan ng dagundong ng kanyang puso. Nakita niya ang hagdan papunta sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang ingay ng metal na kadena at kahoy na sahig. Sabrina, bulong niya habang umaakyat. Ang bawat takbang, nagpapalakas ng tibok ng puso niya. Pagdating sa itaas, bumungad sa kanya isang eksena. 3 lalaki ang nakapalibot kay Sabrina. Nakatali ang mga kamay nito at nakabusal ang bibig. Pilit itong pumapalag, ngunit hindi ito makawala. Let her go! Ani Ian, agad na tinutok ang baril sa pinakamatangkad na lalaki. Natawa ang lalaking naroon. Tila hindi natatakot sa banta niya. O, tiga mo nga naman kung sino nandito. The runaway soldier? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang sumugod. Inuna ang lalaking pinakamalapit kay Sabrina. Sinipa niya ito sa tadyang, dahilan para mabitawan ito ang babae. Mabilis siyang humarap sa isa pa. Iniwasan ang suntok nito at gumanti. Nagsimulang umatras ang pangatlong lalaki. Pero bago pa ito makatakbo, mabilis na hinawakan ni Sabrina ang mga tanikala sa kanyang mga kamay at sinakalito mula sa likuran. Nagulat si Ian, ngunit hindi siya nagpahalata. Nakita niya ang tapang sa mga mata ni Sabrina. Naroon ang matinding determinasyon na hindi niya inasahan mula sa babae. Mabilis niyang tinulungan si Sabrina. Tinadyakan ng lalaki sa tiyan bago hinila ang babae palayo. At nang tuluyang mawala ng malay ang huli nilang kalaban, napasandal si Sabrina sa pader. Bakit mo ginawa yon? Hindi mo dapat ginawa yon. Pwede ka mapahamak. Hindi kita kayang iwan eh. Hindi ako magpapatalo. Kung ikaw nga hindi natakot, paano pa ako? Napahinto siya. Bahagyang natulala sa tapang ng babaeng nasa harapan. Sabi, I promise, hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Hinding-hindi na. Hindi na nakasagot si Sabrina. Mabilis siyang hinila ni Ian palapit at niyakap ng mahigpit. At parang ayaw na siya nitong pakawalan. At sa gitna ng madilim na warehouse na yun, sa kabila ng panganib at takot, naramdaman nila ang init ng kanilang puso. This isn't over. I will protect you. Nakangiti si Sabrina habang sinusuri ang malaking ballroom ng kanilang kumpanya. Kasama niya si Ian, nakatayo sa kanyang tabi, habang nakatingin sa mga bisitang nagpapalakpakan matapos ang kanyang speech. Ramdam niya ang kaba, pero mas nangingibabaw ang saya dahil natapos na rin ang serye ng pag-atake sa kanya. Akala niya tapos na ang lahat ng kaguluhan. See? I told you we'd make it. Napangiti siya sa lalaki. Thanks to you. Bumaling din sa kanya si Ian. At tila ba sa mga sandaling yun parang tumigil ang oras. Muli niyang nakita ang lalaking palaging naroon para sa kanya. Ang kaibigang naging bodyguard at ang lalaking unti-unting nagbabalik sa dati. Sabi, may gusto sana ako. Hindi na natapos ni Ian ang sasabihin nang biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Napalingon silang dalawa at napansin ni Sabrina ang mga armadong lalaking pumasok. Napakunot ang noo niya. Ano na naman to? Mabilis na hinarang siya ni Ian. Ang isang kamay nakahawak sa kanyang braso, habang ang isa handa nang bumunot ng baril. Pero bago pa sila makagalaw, lumabas mula sa likuran ang mga armadong lalaki at ang isang pamilyar na figura, ang kanyang ama. Dad, anong ginagawa mo dito? Ngumiti ang kanyang ama, ngunit ang ngiting yon, hindi niya kailanman nakita sa kanyang buong buhay. Tila isang ngiti ng taong sanay magmaniobra ng mga tao ng sitwasyon ng kapalaran. Relax, iha. Kalmado nitong sabi, it's time you fully understand the truth. Ramdam ni Sabrina ang panginginig ng kanyang tuhod.
Habang dahan-dahan siyang humakbang palapit sa ama, sinubukan siyang pigilan ni Ian, pero tinanggal niya ang kamay nito. Gusto niyang marinig mismo mula sa kanyang ama ang paliwanag nito. Dad, anong ibig mong sabihin? Napapalakpak ang kanyang ama, at parang senyas yun para sa mga armadong lalaki. Mabilis nilang sinarado ang pinto ng ballroom, nilock ang bawat exit, habang ang iba'y nagsimulang magbantay sa paligid. Ian, you did well. Malamig na sabi ng kanyang ama, nakatingin kay Ian ang diretso sa mga mata. You played your role perfectly. Ano sinasabi mo, Dad? Kunot noong tanong ni Sabrina. Napatingin si Ian sa kanya. Ngunit ito ay hindi makatingin ng diretsyo. Parang may lihim na tinatago. Don't play dumb, Ian. Alam mong hindi mo may tatago ang katotohanan habang buhay. Lahat ng ito, planado ko. Ginamit kita para tanggalin ang mga kalaban ko sa negosyo. Parang bumagsak ang mundo ni Sabrina. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ginamit ng ama niya si Ian? Ginamit siya para sirain ang kalaban nito? Hindi totoo yan. Sabihin mo hindi totoo, Ian. Nanatiling tahimik ang binata. Ngunit ramdam niya ang sakit sa mga mata nito. Sabi, ano to? Pinaglaruan mo ko? Napangiti ang kanyang ama. Kaswal na nag-ayos ng kwelyo bago muling magsalita. Iha, kailangan kong protektahan ang imperyo natin. At para magawa yun, kailangan kong tanggalin ang mga hadlang sa landas natin. Pero, lahat na nangyari sa akin. Ano yun sa tingin mo, joke? Ako, anak mo. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Parang bumagsak ang buong mundo niya sa harap ng mga mata ng kanyang ama. Ito dapat ang pumoprotekta sa kanya. Minsan, kailangan mo isakripisyo ang maliit na bagay para sa mas malaking tagumpay. Sagot nito. Kitang-kita sa mata nito na tila walang bakas ng pagsisisi. Napaatras si Sabrina. Halos hindi na makalakad sa tindi ng emosyon. Ian, sabihin mo hindi ka kasabot sa lahat ng to. Sabihin mo hindi mo ako ginamit. Nanginginig na ang boses niya habang nakatingin sa lalaki. Hindi sumagot si Ian, ngunit nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Ang mga matang dati punong-puno ng tapang. Ngayon ay tila ba nagluluksa. At sa sandaling yon, parang tuluyan ang nadurog ang puso ni Sabrina. Sabi, please. Tumakbo siya palayo. Iniwan ang ballroom na puno ng kasinungalingan. Ang ama niyang hindi niya nakilala ngayon. At ang lalaking mahal niya na maging siya'y tinraidor. Sa bawat akbang, naramdaman niyang tuluyan na naglaho ang dating mundong kilala niya. Walang kasiguraduhan, walang kaligtasan, walang kasagutan. Tumambad kay Ian ang madilim na opisina ni Don Ramon Martinez. Nasa harap ng malalaking bintanang salamin ng matanda. Nakatingin sa kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Parang hari sa kanyang sariling kaharian. Kalmado at kampante sa sariling kapangyarihan. Mabigat ang mga hakbang ni Ian habang papalapit sa mesa ng matanda. Tumigil siya ilang hakbang mula dito at ang kamaoy nakatikom. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila bulkan na handa ng sumabog. Natapos ko ng laro mo, Don Ramon. Alam ko na ang lahat. Dahan-dahang humarap si Don Ramon. Ang muka ay puno ng nakakalokong ngiti. Ian Richards, ang paborito kong tauhan. Anong iniisip mo magagawa mo dito? Ako ang nagbigay sa'yo ng buhay na to. Ako ang gumawa sa'yo. Ginamit mo ko. Bulyaw ni Ian. Ramdam ang hinanakit sa bawat salita. Ginamit mo si Sabrina para palakasin ang kapangyarihan mo. Ginawa mo kaming piyesa sa laro mo. At anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Alam mo, hindi mo kaya yan. Lumapit ito sa kanya at ang matay punong-puno ng pagyayabang. Hindi na nakapagpigil si Ian. Hinablot niya ang kwelo na matanda at tinaas tumula sa upuan. Subukan mo kong galitin pa, Don Ramon. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung gaano ako kadelikado.
at kadesidido para protektahan si Sabrina. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya niligtas mula sa akin? Ba't mo hinayaang gamitin ko siya bilang pain para sa mga kalaban ko? Napasinghal siya at tumama ang kamao niya sa mesa sa gilid na matanda. Tama na Don Ramon. Hindi mo na ako makokontrol. Itinulak niya ang matanda pabalik sa upuan nito. Tapos na yung laro mo. Hindi mo na gagamitin si Sabrina para sa maruruming plano mo. Napatawa si Don Ramon, ngunit hindi yun ngiting masaya. Hindi mo ako kayang patumbahin. Iyan, alam mo yan. Kung papatayin mo ako ngayon, mawawala ang lahat sa'yo. Pati si Sabrina. Napatigil si Ian. Alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Kung tatapusin niya ito ngayon, magiging malaking kawalan ang iniwang puwang na matanda sa mundo ng negosyo at kapangyarihan. Mawawala rin ang natitirang tiwala ni Sabrina sa kanya. Pero nang maalala niya ang mga luhang nakita niya sa mata ng babae, ang sakit ng paglayo nito, napagtanto niyang kailangan niyang pumili ang kanyang misyon o ang kanyang pag-ibig. Lumapit siya kay Don Ramon. Ang matay puno ng determinasyon. Minsan, kailangan mo isakripisyo ang sarili mo para maprotektahan ang taong mahal mo. Mabilis niyang hinugot ang baril sa likod ng pantalon. Itinutok niya ito sa noo ng matanda. At sa sandaling yun, natunaw ang lahat ng pagdududa. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Malamig niyang sabi bago kinalabit ang gatilyo. Tumigil ang oras, pumutok ang baril. Bumagsak si Don Ramon sa kanyang upuan. Ang dugo'y unti-unting dumaloy mula sa kanyang ulo, pababa sa mamahaling carpet ng opisina nito. Umakbang si Ian paatras. Ang mga matay nakapako sa nakabulagtang katawan ng lalaking minsang tinawag niyang boss at pangalawang ama. Dahan-dahan siyang tumalikod. Kahit nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang ginawa. Wala nang pagkakataong maituwid ang lahat ng nasira. Iniwan niya ang opisina. Ang mga yapak niya ay nag-iiwan ng bakas ng pangako na hinding-hindi na muli masasaktan si Sabrina. Pagdating niya sa labas ng gusali, nilingon niya ang mataas na building ng Martinez Corporation. Muli niyang naalala ang mga ngiti ni Sabrina, ang halakhakan nilang dalawa, at mga sandaling naging dahilan ng kanyang pagbangon. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na sila maaaring bumalik sa dati. Iniwan niya ang puso niya sa gusaling yon, kasama ang bangkay ng taong minsan niyang pinagsilbihan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang mga hakbang niya ay mabigat, ngunit puno ng pagtitiwala sa sarili. Tila babawat yapak. At habang humahakbang papalayo, binibigyan niya ang sarili ng kalayaan na kalimutan na nakaraan at magsimula ng panibagong buhay. 2 taon ang lumipas, mula nang mawasak ang kanilang mundo. Ngayon muling bumalik si Sabrina, mas matatag. Handa nang harapin ang bagong simula kasama si Ian. Tumigil siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Maigi niyang pinagmasdan ang sarili. Hindi na siya ang babaeng minsang pinaikot ng mga intriga at pagkakanulo. Ngayon alam niya na ang kanyang halaga. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan bago bumaba ng hagdan. Nasa sala si Ian, nakatayo sa harap ng malaking bintana habang nagmamasid sa mga alon ng dagat na humahampas sa baybayin ng kanilang bagong tahanan. Hey, Mr. Richards! Malambing na tawag niya habang nilalapitan to. Good morning, Mrs. Richards. Nakangiting sagot nito, sabay yakap sa kanya. Di ka ba nagsasawa sa akin? Pabirong tanong ni Sabrina habang hinahaplos ang braso ng asawa. Ilang taon na tayong ganito, pero parang kahapon lang nung una tayo nagkita. I will never. Hinding-hindi. Sa bawat araw nakasama kita. Lalo kitang minamahal, Sabrina. Napangiti siya at sa sandaling yun naalala niya lahat ng pinagdaanan nila. Lahat ng nangyari. Ang takot na minsang nagtulak sa kanila palayo sa isa't isa. Pero sa kabila ng lahat, natagpuan nila ang daan pabalik sa piling ng isa't isa. Kumain na tayo, baka magising si baby. Habang naghahain ng agahan si Ian, tinignan ni Sabrina ang kilos ng asawa. Minsan, hindi pa rin siya makapaniwalang ang lalaking minsan naging estranghero sa kanya
Ngayon, tahanan niya na. Habang kumakain, narinig nila ang munting iyak ng kanilang baby sa monitor na nasa tabi ng mesa. Mabilis na tumayo si Sabrina. Ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa. Si baby, gigising na. Sumunod si Ian sa kanya patungo sa nursery at doon nila natagpuan ang kanilang anak na si Luke. Good morning, little one. Bulong ni Ian habang kinakarga ang kanilang anak. Hinaplos si Sabrina ang pisngi ng anak. Magiging malakas din siya tulad ng daddy niya. Siyempre naman, at magiging matapang tulad ng mommy niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling yon, naramdaman nilang buo na ang kanilang mundo. Wala ng lihim, wala ng pagtataksil. Pagkatapos, sabay nilang dinala si Luke sa sala, kung saan tinuloy nila ang kanilang agahan. Nagkwentuhan sila tungkol sa plano para sa pamilya, ang mga lugar na gusto nilang puntahan, at ang pangarap nilang gustong tuparin. Habang pinagmamasta ni Sabrina si Ian na nakikipaglaro kay Luke, napagtanto niyang nahanap niya na ang kanyang paraiso. Salamat, Ian. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagtanggap. Lumapit si Ian sa kanya at kinulong siya sa bisig nito. Ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal ng totoo. At sa bawat halakak ng kanilang anak, sa bawat yakap na binibigay nila sa isa't isa, alam nilang natagpuan na nila ang panghabang buhay na tahanan sa piling ng isa't isa. The end.